Hi, Max Morning everyone. My name is Gren Godomor, Triple Diamond of Max International Philippines. And of course, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi binigyan niya tayo ng buhay at lakas. And at the same time, nagkita-kita pa rin tayo ngayon. Sa kabila ng maraming mga challenges na dumating sa ating buhay, andito pa rin po tayo. And syempre, nagpapasalamat din ako sa napakahusay nating host ngayon. And sa Max International na patuloy silang nagki-create ng ganitong klase ng mga event para makip yung excitement and momentum ng bawat isa. Kaya naman right now, gusto kong mag-share po sa inyo ng isang additional information, knowledge, and some inspiration na rin para sabi nga, makip po natin yung ating momentum dito sa pag-build ng ating Max business. But of course, bago mangyari yan, syempre, I'm so excited na mag-share din ng simple token or gift sa lahat ng mga uma-attend ngayon. So kung kayo po ay agree doon, paki-type naman po ang yes, yes, yes para malaman ko kung talagang marami po ang gustong mag-join dito sa aking simpleng palaro, no? Para to keep you awake and to keep you focused po dito sa pag-uusapan kasi napaka-laking bagay po nitong isi-share ko sa inyo. So, syempre, pipili po tayo ng limang leader na mabibigyan po namin personally, no? Bukod yung sa company na giveaway, syempre, yung sa amin personal, ipapadala po namin sa inyo yan. Kung sino yung limang mapipili po ng corporate, ng company, no? Sila po ang pipili, hindi po kami, para hindi po maging bias. So, number 1 requirements, kailangan ma-share po natin yung live natin ngayon. Pangalawang requirements, okay, dapat makapag-tag kayo ng at least 10 leader po sa inyong team, no? Kailangan na-share po natin. And number 3, syempre, kailangan actively kayo nagpa-participate, no? Pwede po kayo mag-comment, pindutin nyo po yung heart, wow, and love button dyan, yung mga nanonood ng live. Alright, so since ready na po ang lahat, ngayon, ano bang pag-uusapan natin ngayon sa araw na to? Siyempre, ang pag-uusapan po natin is turning the page, a new chapter for Max International. Siyempre, di ba, bakit kailangan nating pag-usapan to? Malaking bagay po ito kasi true dun sa mga experiences, challenges na na-encounter natin along the way, kailangan, kumbaga sa libro, di ba, next chapter na po tayo. Kailangan maka-move over na po tayo doon. Kaya, we will talk about rediscovering the strength, the opportunity, and of course, yung growth natin when it comes sa ganitong mga challenges. Okay, so, ngayon, di ba, sabi nga, buksan natin yung panibagong kabanata ng ating journey sa Max Business. Kasi, whether we like it or not, kailangan ma-rediscover natin ano ba yung strength natin. Ano ba yung kakayahan natin bilang leader kapag dumarating yung mga challenges sa pagkakataong kagaya po nito. Kaya nga, yung journey natin as leaders, no, napaka-importante na, sabi nga, embrace natin yung mga challenges. Instead na mag-escape tayo, instead na mag-complain tayo, instead na magpanghinaan tayo ng loob, we must embrace yung challenges and labanan natin. No? Ibinigay sa atin yan para mas lalo tayong maging matibay at matatag. And syempre, kailangan po natin ng inspiration to rise. We are stronger together as a team. Bilang leader po sa Max International, medyo matagal na rin naman tayo dito sa ganitong klase ng industry, mas magiging matatag, mas magiging matibay po tayo if we work together. So, as a team. Sabi nga ng quote, Joshua J. Marin, challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. So, ang challenges, talagang nangyayari yan. Halos lahat mapa-realidad ng buhay natin, 'di ba? Sa ibang mga companies nangyayari, even yung mga companies from the very beginning until now, yung mga malalaking companies naka-experience po ng mga challenges. Yun nga lang, iba-iba ng way of challenge na pinaparating sa atin. Okay? So, sa Max International, nangyayari yan, everything happens for a reason. No? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may dahilan po yan. Yung challenges na na-encounter natin ngayon sa ating company is
yan yung muling magpapa-realize sa atin paano tayo mas maging matatag, paano tayo mas maging matibay, at paano natin malalampasan yung mga bagay na na-encounter natin ngayon. Okay, so ngayon, meron akong papanood sa inyo. Ito yung reflection na nangyayari sa panahon natin ngayon. Nakikita po natin dyan yung ship. Yung ship na yan, it reflects yan yung company natin, yung Max International. And yung alon, yung malalakas na hampas ng alon, thunderstorm, yan yung mga challenges brought along the way. 'Di ba? Yan yung mga dumarating na panahon. Of course, from the very beginning ng Max International until now, and even tayo, ako personally, from the very beginning na nag-uumpisa, maraming challenges na na-encounter. So sabi ko sa sarili ko, as long na ang company ay nandyan, as long na ang Max ay still nandito, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Hindi po tayo titigil. Okay? So, yan, kumbaga, yung barko na yan, or yung ship natin ng Max na yan, yung tubig, kahit gaano man hampasin ng alon yan, gaano man ma-strike ng mga thunderstorm yan, as long na hindi pinapasok ng tubig yung loob or walang nasisira, walang nabubutas, automatically magsusurvive po yan. Malalampasan po yung lahat ng unos or lahat ng mga challenges. So, ganun din po. The good thing with our company, kahit na nandun tayo sa ganong challenges with the leadership of our Vice President for ASA, Sir Joey Sarmiento, na talaga namang ginagawa din niya yung best niya together with the corporate leader, si Joe Jim, no, na talagang grabe yung mga ginagawa nilang effort and sacrifice para tuloy-tuloy na magtuloy-tuloy itong ating business and companies. Yung success, it's our own way. Kailangan lang magtulong-tulong po tayo. Alright? So, ano ba yung current struggles natin right now? Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa, no? Talagang na-experience po natin yan. Badly hit tayo yung shortage ng product. Nawawalan tayo. Marami tayong naririnig na complaints sa mga customers natin, sa mga members natin, sa mga associates. So, that's normal. Talagang kailangan nangyari yan. Pero tayo as a leader, dapat di na natin yan gatungan pa or di na natin palakihin pa. Better mag-isip tayo as leaders, no? Mag-isip tayo ng way paano tayo makaka-contribute una sa company, paano natin matutulungan. Kasi ang company naman, ginagawa po yung best. Katunayan, di ba? Kahit papano may mga dumarating tayong product. Kahit papano nakakapag-serve pa rin yung company. At the company is still there. So, number one po yun. Napaka-importante po nun. Kasi sa totoo lang, pag nawala ng company, wala na po tayong lahat. Kaya, kailangan ma-protect din natin yung company. And of course, yung team, no, tayo mismo yung mag-inspire, mag-motivate pa rin sa kanila na talagang dumaraan lang tayo sa matinding challenges. But of course, pag naayos lahat yan, nasolusyonan ng company yan, at tulong tayo mga leader, maganda yung mangyayari sa future natin and of course sa business natin. So, ano pa po? Another one is yung competitive landscape, no? Maraming mga company right now na talagang makikita natin, they are growing, diba? Malakas sila. Ganun talaga dumarating. Kahit naman tayo, dumating din po tayo sa ganung level diba? Sometimes kasi, sabi nga nung isang guru sa network marketing, si Eric Worre, nangyayari talaga din na mag-spike yan, tataas yan, and then magdi-decline, spike uli, decline, and then tataas uli yan hanggang sa makarecover and then magpa-plateau pa yan. And then, pag dumaan tayo sa ganong level at nagtuloy-tuloy po yan, dire-diretso na po yan. So, maaaring dumadaan tayo sa ganong aspect. No? Kaya, whether we like it or not, no? Kailangan mag-hold ground tayo. No? Hold our ground, di ba? Huwag tayong magpa-apekto. So, syempre, affected lahat. Affected ang income natin, affected yung retail customer po natin, kung saan tayo nagkakaroon ng earnings, lahat po yan naapektuhan pag walang produkto. But instead of
mag-complain tayo na mag-complain sa company, di ba? Isip tayo, anong ba yung way na pwede po natin gawin? So, kung wala pang product, mag-isip ka, paano ka magkakaroon ng additional sources of income para masustain mo yung daily needs po natin. And then, ang Max still there, pwede pa rin nating tuloy-tuloy gawin ng Max, wag po tayong mag-stop. And then, once the product is in place, nandyan na po yung product inventory natin, so, maayos po ang lahat na yan. And, syempre, sabi ko nga, lahat naman tayo, di ba? Bilang associate, sometimes bumababa din. Tao lang tayo, may kanya-kanya po tayong weakness, di ba? May kanya-kanya po tayong, sabi nga ay, pinanghihinaan ng loob. But again, no, ako po, nakikita ko po, especially yung mga associate na nandito ngayon, na nakikinig, no, is malaki pa po yung potential natin. There's something inside within us na the reason bakit ka nandito, tuloy-tuloy ka pa rin, naniniwala ka pa rin sa opportunity, naniniwala ka pa rin sa Max International, at naniniwala ka pa rin sa kakayan mo, sa leadership mo, at sa team mo. So, ibig sabihin, there's a big potential within us. Especially, ang company talagang nag-iisip, gumagawa ng paraan, paano masusustain. At alam niyo po ba na hindi lang Max International, hindi lang yung kumpanya natin ang may ganyang challenges at problema. Ito, kilala nyo ba to? Sino ba to? At anong company ba siya belong? Yan si Steve Jobs. Siya ang CEO ng Apple Company. Alam nyo po ba ang Apple Company ay nagkaroon ng matinding challenges? No? Alam natin, ang Apple as of now, sobrang laking company. But, talagang nagkaroon sila ng matinding challenges. Way back 1990s, nagkaroon ng bankruptcy. Because of, sabi nga, nagkaroon sila ng struggle sa product. No? Hindi naging, kumbaga, hindi naging effective sa market yung kanilang product, yung leadership decisions, and of course, yung market share talaga nila sobrang bagsak. But, siyempre, yung challenges na yan ay hindi lang challenges, matinding challenges kasi it's more than 1 billion, no? Yung utang ni Apple. And siyempre, yung mga competitor nila, akala nila na talagang mawawala na yung kumpanya. Kasi bakit? Eh, may mga kalaban din siya. Andyan yung Microsoft, diba? Na talagang yan yung kalimitang nagbabanggaan sa market eh. Yan yung one of the biggest competitor. Siyempre, nado-dominate na siya nung kalaban. But, siyempre, hindi sila tumigil. Hindi sila basta nag-give up. Nag-isip sila ng way, ng paraan, paano mas lalo nilang mapapalaki yung business at paano makakapag-bounce back yung company nila. And that is the reason si Steve Jobs talagang hinard uli nila as CEO, no? Siya yung parang maging decision maker ng Apple Company, no, nung way back 1997. So 1990s, iba, ang tagal ng pagitan, 7 years, almost 7 years. And that is the reason bakit nakabangon yung Apple. Kumbaga, nagkaroon sila ng innovation sa company, sa product, branding, napaka-importante nun, Apple as a market leader. Kaya, ang naging resulta nito, syempre, right now, kung titingnan po natin, sobrang sikat, di ba, ng iMac, ng iPad, ng iPhone, lahat tayo, bumibili tayo. Di ba, kahit na ang halaga niya ay 100,000, talagang binibili pa rin ng mga tao. Kasi nga, nakita nila yung branding, nakita nila yung features, yung importance ng product namin ng market. So, ganun din po tayo sa Max International. Ito yung nakikita ko na, di ba, kahit na nawawalan tayo ng product, still, sinabi mo na sa customer, ma'am, sir, wala talaga kaming product ngayon. Maghihintay sila. Ngayon talaga nagpa-follow up pa sila. So, ibig sabihin, ganun katindi yung produkto natin. Ganun kaganda yung product natin. So, kumbaga, malaki yung laban natin. Malaki pa yung chance natin na makabangon tayong muli. No? Na same story with Apple, no? Max, kayang-kaya pa rin po nating makabangon. Kasi we have
very good products na talaga namang nakakapagbigay ng quality of life sa maraming tao. So, ano yung lesson natin dito? Siyempre, ang lesson natin dito is no matter how daunting can be overcome with focus, innovation, and strong vision. So right now, tayo po as a leader, dapat nandun sa atin yung character and attitude para malampasan po natin yung mga bagay na sabi nga, na-experience po natin ngayon sa ating company. So pagtulungan natin, magbigay tayo ng mga ideas, knowledge na pwede pa nating ma-share sa team natin, sa corporate kung may mga suggestion pa rin po tayo. Alright? Ngayon, why we need to move forward? Yung mga na-experience natin yan, hindi na natin maibabalik yan. Kaya nga, new chapter na po tayo. Kasi pag nandun pa rin tayo doon sa chapter na yon, talagang hindi ka makakakilos, hindi ka makakagalaw, wala kang production, hindi tayo magiging productive. Ngayon, ang pinaka-the best po nating gawin is kung ano yung nakikita nating solusyon. Kaya nga, nakalagay dito, di ba? Release past frustration. Yan, bitawan na natin ano ba yung nagpapabigat sa atin. Minsan, tinatamad kang kasi sabi mo walang product, mukhang magsasara na ang kumpanya, baka ganun po yung nagiging thinking po natin. As long na ang company nandyan po, di ba? Tuloy lang tayo, tuloy lang ang laban. Huwag kang bibitaw. Diba? Yung mga excess baggage mo, kailangang iwanan mo na yan para mag-move forward tayo. Ang kailangan po natin right now is learn and adapt. Diba? So ngayon, medyo challenging yung product natin. Ngayon, pumapayag naman ng company na makapag-pre-order tayo. So, tingnan mo, ano ba yung sa tingin mo sapat para makaikot ka? Diba? Ngayon, ang sinasabi ng iba, talagang challenges yung pag-order ng product. Di kagaya dati, pag nandiyan na yung product. So, totoo po yun. Talagang, syempre, advantage lagi yung andyan po yung produkto. But, yung na-experience po natin right now is just temporary. No, hindi naman for life, hindi naman long-term ganyan yan eh. Kasi bakit? Nag-iisip yung company. So, ngayon, kailangan aralin mo, paano ba tayo makakapag-survive? Diba? Isipin mo, paano ka ba makakapagtuloy-tuloy sa max business mo? Kaya, kumbaga, halimbawa, ngayon, allow yung pre-order. So, kung ano yung kaya po natin, mag-start po tayo doon. Okay? Kung kinakailangan yung customer, sabihan mo, ma'am, sure, pwede na tayo mag-pre-order ngayon. Hindi naman ikaw mismo ang maglalabas eh. Yung customer mo. Diba? So, ganun po, kailangan matutunan po nating i-adapt yung sitwasyon. And then once na nag-normal na, at least, nandiyan ka pa rin. Tuloy-tuloy pa rin po yung max business natin. Kesa naman, ikaw mismo yung nag-generate ng negativity dun sa mind po natin. So pagka ganun na po yung nangyayari sa atin, ganun na yung character and attitude natin, medyo mahihirapan po tayo makapagtuloy-tuloy. And syempre, we have to, focus on our actions. Diyan sa ginagawa natin right now, 'di ba? Nagkakaroon ka ng sabi nga, you learn and you adapt kung ano yung nangyayari ngayon. So nakakapag-adjust ka ngayon. So dahil nakakapag-adjust ka, 'di ba? Along the way, madidiscover mo yung process. Ito pala yung kailangan kong gawin. And dahil pre-order ngayon, tawagan ko muna si customer, ma'am, sir, ganito, medyo challenging yung pagpaparating ng product po natin ngayon. And of course, yung company, ito yung kailangan gawin. Kaya tinawagan ko po kayo para makapag-free order na rin po kayo. So, pwede mong isend yung announcement ng company para katunayan na hindi mo siya niloloko. Na ibig sabihin, totoo lang yung sinasabi mo sa kanya. So, I think maiintindihan naman ng customer yon. Lalo na pag yung customer mo ay talagang regular customer na po natin. So, nangyayari yan. Although, you cannot please everybody. Meron tayong customer na talagang medyo iba yung sinasabi. But for now, dahil ito yung sitwasyon ngayon, huwag tayong magpa-apekto doon. Diba? I-keep mo yung mga customer natin na maayos, keep natin yung mga customer natin na they're also willing to sumunod doon sa proseso. For now lang naman po yan, hanggang inaayos ng company. And once everything is in place, then
tuloy-tuloy na po yung business po natin. Now, rediscovering our purpose. We have to reconnect our why. Diba? Balikan natin, ano ba yung malalim mong dahilan bakit ka sumali sa Max International? Bakit until now, nag-i-stay pa rin tayo? For sure, may malalim tayong dahilan. Kagaya ko po, personally, ano yung why ko? Number one priority is yung health ko, health ng family ko. Kasi ang products natin talagang it really helps a lot, no, sa ating health, sa health ng family po natin. So, yun yung parang, kumbaga, malalim kong dahilan bakit ako talagang until now, talagang 101% believer pa rin ako ng Max. No? And, syempre, makatulong pa tayo sa maraming tao. 'Di ba? Yung sinasabi nating our shared vision. We want to help more people. Even the company itself, talagang gusto niyang makapagbigay ng magandang opportunity sa maraming tao. So, tayo, ganun din po. As leaders, we want to help more people and, syempre, makapagbigay din tayo ng opportunity, yung financial freedom. Magagawa po natin yan kapag nasa puso mo yung ginagawa mo. And napaka-importante na i-celebrate po natin yung nakaraan. Ilang buhay na ba yung nabago dahil sa opportunity at yung commitment po natin as leader. Diba? In terms of their health, in terms of their financial aspect. Kasi yun yung maganda po dito. In my personal experience, talagang marami po ako naging customer, associates din na talagang because of this product, because of this opportunity, marami po yung nabago. So, yun yung kailangang ma-discover natin, no? Especially right now. Balikan lang po natin yung purpose natin. Bakit po natin ginagawa itong business na to. Next, challenges are opportunities. No? So, let's consider yung mga challenges is lessons, no? Not failures. So, yung experience natin right now, lesson po yan. And tandaan po natin, lahat ng challenges is an opportunity for us para matuto tayo. 'Di ba? Matuto tayo na ganun talaga ang buhay. Hindi lahat laging okay, hindi lahat laging masaya. Laging may kaakibat po 'yan na pagsubok, no? Para mas lalong gumanda yung takbo ng ginagawa nating business opportunity. And syempre, importante yung adaptability, build strength. Diba? Mabilis kang nag-adapt ngayon, so instead of mag-complain tayo, instead na ang dami nating mga hinanakit when it comes sa side ng company, dapat as leader, hindi yun yung maging mindset natin. Dapat i-adapt agad natin yung sitwasyon ngayon. So, kulang ang product, mag-isip tayo. Kung marami namang product pa sa company, kung talagang totally walang product, anong gagawin natin? Titigil na po ba yung buhay natin? Of course not. Isip tayo ng way para kumita tayo. Diba? Na pag kumita ka, yung kinita mo, pwede mong reinvest uli pagbili ng produkto. Para pag nag-pre-order uli, meron kang money para mai-reinvest mo dito sa business natin. That's the reality of life. Hindi naman walang product, wala nang mabenta, titigil na yung buhay natin. Hindi po ganon. Isip ka ng way, ng paraan para mas maging effective and productive po tayo. Okay? Adapt natin yung changes. Then next is yung consistency, no? Leads to result. 'Di ba? Pag matyaga, 'di ba? May kasabihan, pag matyaga ka, may nilaga ka. So pag wala kang tiyaga, hindi magtutuloy-tuloy po yung tagumpay. Kaya kailangan yung actions na gagawin po natin, dapat tuloy-tuloy. Huwag tayong mag-stop. Kasi pag nag-stop tayo, totally wala na, end game na po yan. Pero kahit na paunti-unti,
'di ba? Small steps, makakarating ka pa rin dun sa lugar na patutunguhan mo. Kahit na medyo mabagal ka. Pero yung totally nag-stop ka na, totally wala kang ginawa, wala kang naging actions, totally wala na talagang mangyayari nun. 'Di ba? Wala yung pinagkaiba dun sa buto. Pag tinanim, may process yan. At hindi lahat ng butong tinanim ay sumibol. No? At hindi lahat din agad ng butong tinanim mabilis na sumibol. Depende yan sa napagtaniman sa'yo. Eh nagkataon, nandito tayo sa ganitong sitwasyon, so kailangan magsikap tayo na sumibol tayo, umusbong tayo. 'Di ba? From tiny seed maging malaking malaking branch of tree. 'Di ba? Para yun yung katunayan na one of these days magiging successful po tayo, magiging matagumpay po tayo. So, yung challenges, part po yan ng opportunities. Kaya, dapat huwag tayong mag-stop. Tuloy-tuloy po tayo kahit na nandyan yung mga challenges. 'Di ba? Sabi nga, yung challenges binibigay sa atin yan para mas lalo tayong maging matibay, matatag para dun sa journey natin sa success. Andito tayo ngayon, fresh start. Ang bagong kabanata. Kasi next chapter na tayo eh. So, ibig sabihin, you are willing na mag-umpisa uli. Kaya nga, right now, yung ginagawa ng corporate, ng company is ina-address yung mga challenges dun sa product supply natin. No? And the good thing is, andyan ang corporate, Sir Joey, Sir Jim, and Joe na talagang they never give up. They are willing, no? They are willing to give extra effort at additional sacrifices para matuloy-tuloy itong business. Kasi alam niyo kung sa iba, pagka ganyan, baka okay na, sara na natin tong company na to. But Max International will never do that. Of course, nandyan yung tinatawag nating new strategies for growth. Importante yan, yung new strategies for growth. Kasi bakit? Yan yung mga hakbang or steps na kailangang gawin para maging maayos yung supply and operation ng business natin. And for sure, our company, our corporate leaders, nag-iisip din po yan. And tayo din mismo personally as a Max Associate, as leader, kailangan we contribute din. Nagbibigay tayo ng mga suggestion na magagandang naiisip natin sa company. Kasi ang role po natin, tayo as a leader, tayo yung pinaka-key, 'di ba? Yung susi para makapag-start uli ng panibago. So kung ano man yung mga naisip na suggestion natin at ng company, pag pinagsama yan, mas magiging effective and powerful. 'Di ba? Kagaya nung Apple company. So dapat yun yung mas maging inspirasyon natin din. Na right now, sila yung isa sa pinakamalaking company, $1 trillion company ang Apple. Pero bago nila narating yung $1 trillion company, nagkaroon sila ng 1 billion na in-depth utang. 'Di ba? Ibig sabihin, yung billion, malaking, yun nga million eh. Masakit na sa ulo yun. Yun pa billion, 'di ba? Yung challenges na yun. But dahil nakaisip sila ng solusyon, ng pagbabago, no? At estratehiya para mapalaki yung company nila, yung business operation, maayos. So, dapat ganun din po yung maging role natin as a leader. Makatulong tayo sa corporate, sa company, na makapag-isip ano ba yung dapat na gawin. Okay? So, yan yung pwede nating gawin. Especially ngayong panibagong chapter na natin sa Max International. Now, next natin gawin is setting new goals. Yes, importante pa rin yan. Kahit na ganito yung current situation natin sa company, importanteng may goal pa rin tayo. So, ano yung step na kailangan natin gawin? First step is reconnect with customers. Importante yan. 'Di ba? Kasi yung mga customer natin, yan yung
lifeblood ng business natin. Kaya pinaka-importante, balikan yung mga nauna pang customer natin, yung talagang sobrang fanatic sa Max product, no? Kumustahin natin, alokin uli natin ng product na alam nila na medyo nawalan tayo ng product, pero pwede nating sabihin na mag-pre-order sila. Kasi right now, yun naman talaga yung ginagawa ng company ngayon. Sabi nga, there's no harm on trying. Sumubok tayo, pa-pre-order natin sila. So pag nag-okay, good. Kung hindi naman, sabihin mo lang, okay sir, balikan ko kayo once na available na yung product natin. So ikaw na yung may liabilities doon. 'Di ba? So pag dumating yung product, pwede mo uli silang tawagan kung may product ang inventory. Kaya pinaka-the best, dapat ang goal mo, may product inventory ka, may sarili kang product para kumbaga pagdating ng produkto, meron kang maima-market dun sa mga dati at existing customer po natin. Then of course, kailangan mas strengthen pa rin yung network natin. So, bakit? Kasi yun yung nagdo-duplicate, doon na multiply yung effort at yung time po natin. So, pinaka-the best natin gawin, continuous dapat yung communication sa team. And we must focus on impactful action. So, paano ba yan? Marami tayong mga pwedeng gawing activities sa team, no? Kahit na, sabi ko nga, yung product may challenges. But of course, pwede pa rin tayong mag-activities. Pwede kang mag-Zoom, no? Presentation, mayroong mga grupo na talagang they're consistent doing yung Zoom event, Zoom presentation. Yung iba naman, physical events, physical activities. No, yung iba naman, ganun pa rin, nag-one-on-one, nag-two-on-one, nag-home meeting. So, yun yung mga actions na kailangan natin gawin para mag-continue yung business po natin. While waiting the product, diba? O hanap pa rin tayo ng hanap ng customer. Or pwede ka gawa ng content mo online, diba? Malaman ng mga tao na nagmamax ka para pag dumating yung time, ma-realize nila na yung Max, maganda, yung product natin talaga kumbaga, very helpful sa health natin, at malamang nagmamax ka, di pwede tayong kontakin. So, kaya napaka-importante yung presence din natin sa social media, no? Hindi naman kinakailangang magbenta ka online, kumbaga, at least, ma-inform mo yung mga tao na nasa Max ka, you're doing Max business, you're using Max product, and you are sharing the opportunity sa kanila. So, yun yung importante. Yan yung mga impactful action na pwedeng makatulong sa atin para yung business natin tuloy-tuloy. Kasi, hindi naman po nawawala ang company. Nandyan pa rin po. Okay? Again, product lang po yung nagkaroon tayo ng challenges, but ginagawa at sinusolusyonan ng company. Kaya, dapat hindi po pa rin mawala yung goals natin. Next is rebuilding trust. Yan, napaka-importante niyan, especially dun sa mga customer natin. So, paano ba natin mabibuild yung trust? Of course, syempre, kailangan consistent yung action na ginagawa natin. Ano man yung mga na-promise natin sa customer, di ba? Although, dumarating yung time na nagkakaroon tayo ng challenges. Minsan, nasabi natin na darating po yung product, naka-encounter tayo. And ako personally, na-experience ko po yan. Sinasabi Gren, sabi mo, darating na yung product, pero bakit ngayon wala pa rin? So, again, no, hindi mo kailangang gatungan si customer or kliyente natin. Oo nga kasi talagang, ewan ko ba dyan sa kumpanya na yan, dapat hindi ganon. No, dapat ipagtanggol natin yung company. Kasi, you as a leader, malaki po yung role natin para ma-build po natin yung trust dun sa mga customer natin. Na sabihin natin, nagkaroon lang po ng challenges yung company, although inaayos naman po lahat yan, and sigurado namang darating yung product po natin. So, dapat tayo mismo yung nag-a-adjust as leader, no? And kailangan makapag-lead tayo with loyalty, no? Na anong ibig sabihin po nun? Yung dedication natin sa company. That we never stop sharing. Every time we meet people, every time we meet new customer, new prospect, always ma-share po natin yung product. Ako po, every time I meet people, talagang I always share yung product po natin na sobrang laki ng naitulong po nito sa health ko. So, pagka ganun yung
nasi-share natin sa mga prospect and customers natin. So, magkakaroon sila ng interest na tingnan yung opportunity or subukan yung product po natin. And siyempre, inspire natin sila through integrity. No, na yun yung advantage natin dito sa company natin, sa Max International, na train at na-educate tayo na hindi tayo mag-exaggerate or tawag dito, mambola lang ng tao or sabi nga over promise, no? So laging sabi nga ginagawa natin tong business na to with integrity. Kaya napaka-importante niyan, no? Yung sabi nga magandang character and attitude po natin on building our business. Especially our company pa rin naman. Hindi naman sila nag-promise na hindi naman nila tinutupad. So especially right now, 'di ba? Na kailangan talaga nating ma-rebuild yung trust ng mga customer po natin. Kaya ang pinaka-the best yan, tayo mismo personally. No, dapat tayo yung maganda yung integrity and credibility po natin sa pag-build ng business po natin. Ang tiwala ay pundasyon ng ating tagumpay. Take charge of your success. Sa bawat pagsubok ay nandun yung pagkakataon para makabangon tayong muli. So, pagtulungan po natin, sama-sama nating simulan yung bagong yugto ng ating dedikasyon sa pag-build ng Max business natin. And syempre, kailangan makapag-create po tayo ng momentum. Kasi once na nabalik po natin yung momentum, magtutuloy-tuloy yung ating business para mas lalong lumaki yung mga success na pwede nating maabot dito sa business po natin. At para mangyari yon, we need to support one another. Kailangan tulong-tulong po tayo sa pag-abot ng ating mga layunin, di ba? Ano ba yung gusto nating ma-achieve? Ano ba yung gusto nating marating sa pag-build ng business natin? So, importante na nandyan yung pagtutulungan sa bawat isa. Kung meron mang associate na nawawalan ng pag-asa, medyo negative na siya, it's our chance naman na matulungan natin siya at ma-turn in yung kanyang isipan at damdamin na into positivity. Nakagaya ng pinag-uusapan natin ngayon na kailangan talagang yung success natin, walang ibang pwedeng gumawa niyan kundi tayo personally. Kaya, take charge of our success. Walang pwedeng gumawa yan. Hindi yung upline, hindi yung downline, kundi tayo personally. Kaya napaka-importante po nito. Siyempre, sa lahat ng pagsubok na dinaanan po natin, lahat ng mga challenges from day 1 na nag-umpisa tayo sa Max until now, no? Lahat yan, marami tayong mga pagsubok, challenges na pinagdaanan. And right now, nandun pa rin yung kinakaharap nating mga challenges at pagsubok. But the important thing is we need to rise together. Pagtulungan po natin, no? Yung new chapter na gagawin natin ngayon sa Max business natin, napaka-importante ng bawat isa sa atin. Kaya dapat magtulungan po tayo para yung tagumpay natin hindi mapigilan, magtuloy-tuloy. And syempre, yung gratitude to the team is very important. Kaya ako personally, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, close line, downline, yung corporate, yung company, no? And syempre, dun sa mga business partner ko na talagang yung dedication nila until now, nandyan, tuloy-tuloy pa rin. They never give up. So, we should be thankful, no? Kung ano yung nandito ngayon at ano yung meron po tayo ngayon. At, syempre, dun sa team natin na still there, na kahit nandyan yung mga challenges, nandyan yung mga pinagdaanan natin, again,
they stand on the ground. Andyan pa rin po tayo. Kaya, sabi nga po, hope for the future. No? Tiwala tayo na ang bukas ay maganda at puno-puno ng pag-asa. Hindi naman habang buhay, ganyan tayo. Hindi habang buhay, ganyan yung sitwasyon ng kumpanya po natin. Still, makakabalikwas din po tayo. Siyempre, tayo personally, dapat makabalikwas din po tayo. Gawin po natin yung best natin. Because our company, Max International, are doing their best para yung business natin as a whole ay magtuloy-tuloy. Again, this is Gren Guadamor, Triple Diamond of Max International, ang nagsasabing sa bagong hamon, bagong kabanata, tuloy ang tagumpay, and we are Max International.